COMELEC, lalo na yung mga nangyari nitong mga nakaraang araw? COMELEC, simple lang ang panawagan ko sa iyo, Chairman George Garcia. Maglagay ka lang doon sa Annex B ng Resolution 11098. Sabihin mo lang doon, isang sentence, huwag i-connect sa internet ang automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Period. Wala nang iba. Walang mawawala sa mga botante, walang mawawala sa COMELEC. Napakalaking question po, bakit ayaw ninyong gawing ito? Walang ibang paliwanag, alam nyo na ang sagot. So nakikiisa po tayo ngayon sa grupo nila. Nakikiisa po tayo sa grupo ni Father Robert Reyes para sa isang tapat na eleksyon ngayong 2025. Sir, pa-explain lang. Yung sabi na kumbaga wag i-connect doon sa may internet yung habang tama inaano yung process. Bakit po, attorney? Kasi kailangan nating i-assume na ang mga automated counting machines ay corrupted on the election day. Hindi natin sinasabi na corrupted or hindi. Pero bilang isang eksperto ng IT, kailangan lahat i-minimize natin ang lahat ng opening para madaya ang eleksyon. Wala namang mawawala sa atin kung disconnected sa internet yung voting machines on election day, hindi ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino, kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino mang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa niya na yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, wag nating i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Attorney, per se, yung paggamit ng automated counting machine, hindi ho kayo tutol doon? Hindi ako tutol doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng IT, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, election. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito. Merong kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng naobserbahan natin, na kahinaan na pwede nating itama, pwedeng itama natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang, ayoko lang magkalat ng, ng mga intriga, bakit ayaw ninyong gawin? So, attorney, ibig sabihin ba nito, hindi pa ganon ka-solid yung teknolohiya ng Miro Systems para maiwasan ng ganitong klaseng maaaring pandaraya sa mismong araw ng eleksyon? Hindi lang Miro Systems, actually, kapag pinag-uusapan natin ang security ng mga computer systems, kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa COMELEC. Ina-acknowledge natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yun masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi ma-take advantage yung vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa COMELEC ngayon, COMELEC, kahit hindi ka IT, kahit hindi ikaw yung nag-develop ng Miro Systems, ang gawin mo lang is huwag mong i-connect sa internet para hindi ma-take advantage yung vulnerability ng automated counting machines. Attorney, mag-iba lang ko ng konting tanong ko. The COMELEC filed a complaint against you. Meron na pong subpoena or summon na nakarating po sa inyo. Ano pong paghahanda ang ginagawa niyo po?
to answer the complaint. Alright, thank you so much. So far, ang development pa lang ay yung nangyari noong Friday. At ang ginawa nila ay naglabas sila ng press release at nag-file sila ng complaint. Hindi ko pa nare-receive yung complaint pero nakita natin yung screenshot sa Facebook at ang nakalagay doon, nag-file sila sa akin ng Article 154 in relation sa cybercrime kasi nagawa siya over the internet. Yung Article 154 ay hindi yun cyber libel tulad ng sinasabi ng iba. Yun ay unlawful publication, unlawful utterances. Itong provision na to ng Revised Penal Code ay napaka-obscure. Walang nasasampahan ng kaso under sa provision na ito. Pero somehow nakahanap ng provision ng COMELEC na mag-prosecute ng isang tao dahil sa isang fake news, kunwari. Kasi ang elements ng crime na ito ay nagbibigay ka ng false news or fake news na maaaring that will endanger public order, di ba? Pwedeng pasokin, di ba? Kung sakasakali, first time tayo dyan, tayo magiging case sa Supreme Court kung matutuloy ang kaso na yan. At sabi rin nila dun sa press conference, magsasampa rin sila sa akin ng disbarment sa Supreme Court, tatanggalin rin nila ako ng lisensya bilang CPA sa PRC, at magsasampa pa sila ng isang election offense din under Election Code 881 at ang provision na yon is I think 261Z11 at parang pang fake news din yon at ang sinasabi lang doon mas specific is spreading false information that may disrupt the process of elections. Aware ka ba sa TN3? Yes, Nilalaban nilang for 3 years about sa Dayan 22 election. I've met with the group of Mr. Trio yesterday and lahat ng big shot na tanging nagmamalasakit para sa isang honest na eleksyon ay nakilala ko sila kahapon at maganda po itong pagkakataon para sa lahat ng concerned citizen at lahat ng eksperto ay magsama-sama. Wala pong mawawala sa atin. Bilang mamayang Pilipino, mag-isa po tayo para isaayos po natin ang ating eleksyon. COMELEC, Chairman George Garcia, ikaw na lang ang kulang. Attorney, follow-up lang po. Dahil nga nasampahan ho kayo ng reklamo, sa tingin niyo po hindi yun uusad? And hypothetical question, if the charges would reach the Supreme Court, handa ho kayo? Handa po tayo sa lahat ng yan. Nagtitiwala pa rin ako sa sistema ng hustisya ng ating bansa. Merong malakas na tradisyon ang Pilipinas na pagproprotekta ng kalayaan nating magsalita bilang mamamayan. At parating kontrabida ang gobyerno. Kasi medyo masama parati historically ang gobyerno sa ating mga taong bayan. Kaya hanggat maaari, ipreserba natin ang kalayaan natin bilang ordinaryong tao na magsalita para maipuntos natin lahat ng kamalian ng gobyerno para maipush natin ang positibang pagbabago sa ating bayan. Mahalaga na proteksyonan ng Supreme Court ang kalayaan na yan para hindi tayo bumaba at tapak-tapakan na lamang ang ating kalayaan. Another hypothetical question. Since meron na nga pong reklamo at saka pagpupulong yung kaso, are you willing to show sa Supreme Court or kung saan mang korte yung sinasabi mo yung backdoor para mapatunayan lang na meron ngang pwedeng maniobrahin yung kalat? Actually, excited ako dyan na maipakita yung backdoor na iyon at yung actual na pag-take advantage ng vulnerability na yon. As a matter of fact, yun yung nakalagay sa video na ipinatanggal ng COMELEC mula sa Facebook. At excited akong makita yan. Ipapakita ko sa prosecutor, sa korte at sa Supreme Court, Sir, napaka-basic ng principle na ito at ng vulnerability na ito. Pwede bang itama natin? Napakasimple lamang. Kung gusto nga sana ninyo at kung sasabihin ni Chairman George Garcia na hindi niya na ako kakasuhan ulit, pwede ko ulit i-demo. Napakasimple at napakaganda, napaka-convincing. Sir, ako isang tanong lang ako. Tatakbo kayo for Vice Mayor po ba? How does this affect, let's say, your candidacy po? Sabi ni COMELEC Chairman, baka ipapadisqualify daw ako bilang kandidato pagka Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, the future greatest town in the Philippines. Kaso nga lang, hindi ko pa alam yung specifics ng kaso na isasampa nila. So far, yung sinabi nilang election offense ay para lamang ipakulong ako. Baka pwedeng maging basis din yon para ipa-disqualify ako. Wala ka nakikitang effect sa, ibang hindi pa naman start mag-campaign, pero wala ka nakikitang negative effect sa upcoming campaign niyo po, candidacy niyo? So far, puro positive effect po ang effect na nararamdaman natin. Kasi kung babasahin natin lahat ng reaction sa social media, lahat ay puro salitang suporta para kay Attorney Harold Respicio. Kaya gusto kong i-take advantage ng opportunity na ito na magpasalamat sa ating taong bayan, sa inyong salitang pagmamahal, at gusto ko pong sabihin na kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin sa mga ganitong panahon.
Thank you Last po, one, sir. attorney. Ah. Since tumatakbo po kayo at may disqualification case, in case na hindi kayo ipa-disqualify, gagamitin niyo po ba yung nalaman yung backdoor para manalo? Malamang hindi. Alright? Kasi ang usapin na yan ay, yung question na yan na sinasabi mo is, mandaraya ka ba, Attorney Harold Respicio? Hello! Ako yung nagsasalita para hindi tayo magkadayaan. Okay? Kaya, yung mga ganitong usapin, kapag wala ka talagang planong mandaya, magiging mature ka at professional ka na makikinig at magiging honest ka na makikipag-usap at positibo ka makikinig sa feedback at i-implement mo at i-improve mo ang lahat ng mga improvement na suggestion. At kapag hindi naman tama yung suggestion, Sir Chairman George Garcia, bakit hindi na lang kayong mag-respond at itama kung anong sinasabi ko? Nag-respond nga kayo last time, sinabi ninyo, Attorney Harold Respicio hindi naman talaga connected sa internet during demo. During demo, sir! Talagang yun talaga ang instruction ninyo sa inyong mga COMELEC officials during demo. Nakadocument yan na hindi talaga i-connect sa internet yung mga voting machines. Kaso nga lang, merong days before election day, meron kayong parang dry run, hindi po ba? Ito troubleshoot ninyo kung connected sa internet yung voting machine. At kapag connected na sa internet, okay na lahat ng troubleshooting, okay na, iiwan mo na lang yung makina, and on election day, i-on mo na lang yung makina. Walang explicit na instruction doon sa ACM rules, ACM procedures, Annex B ng COMELEC Resolution 11098 na nagsasabi na tanggalin mo muna sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Inuulit ko, ang tanging hinihiling ko lamang sa iyo, Chairman George Garcia, is i-amend mo yung ACM procedures at maglagay ka lang ng isang sentence doon, wag i-connect sa internet yung voting machines on election day bago at habang nagpiprint ng election returns. Ano po ang masama doon? Tapos na, no? Tapos na agad. Tapos na.